Alam mo yung pakiramdam na ano ka, Tegram, yung hindi ko ma-explain eh, pero sobrang naano lang ako. Sobrang humanga lang ako kay Kuya Luis dahil parang di ko maiisip na magawa ng kuya niya na kausapin no si Kuya laban sa akin. Kasi iniisip ko baka text lang ang sabi sa'yo, baka hindi siya yun. Tinawagan ka ba o... Text po, tapos minsan nag-ano po, may call po. Minsan. Yung minsan, Kuya, kasi naguguluhan ako kasi kung text, baka hindi siya yon. Kaya pinili kong linawin talaga kung si Kuya Dave mo mismo ang nagsasalita, gusto kong isama laban sa... Yung about po doon is text, tinext po niya sa akin, parang chat po namin dalawa. Nung nasa, ano po, nasa biyahe po. Parang sabi po niya, parang, kunin daw po namin yung pera po. Eh sa akin, hindi ko na. Parang gano'n. Parang gusto niyang kunin po kasi sabi niya naman na pera natin yun, dapat kunin natin. So akin po, hindi naman po kailangan. Sa akin po, wala naman po siyang nabanggit sa akin about na magsasalita po sa ganyan. Eh nag-comment daw po pala si Kuya Dave na kasama daw po ako. Eh wala naman po kung alam po. Sa about sa pagsasalita po na yun. Yung pagbawi lang, doon yung nagtawag sa'yo. Hindi po, chat lang po yun. Pero minsan po, nagko-call po kami pag nagkakamustahan yun. Pero yung kumustahan, paano? Kumusta si Kuya mo? Parang okay naman daw po. Parang sabi po, pag tatawag siya, kumusta ka dyan? Parang ganyan-ganyan. Ano nang balita sa'yo? Parang ganyan. Nagulat niya po nung chinat niya ako na parang, sabi niya, wala na ako dun sa bahay. Parang ganyan. Sabi ko pa naman sa kanya nung di ba, umalis po ako. Sabi niya sa akin na parang paalis na siya na tanong. Sabi ko, pag uwi ko umalis, parang sabi ko, isa para sa'yo naman yan eh. Ako parang mapapabuti ka naman yan. Parang huwag ka umalis yan. Huwag mo sayangin yung pagkakataon. Chinat ko pa siya nun. Tapos nung kinabukasan niya tayo yun, na parang ang chat niya sa akin, wala na daw po siya dun. Kasi kukunin ka, magsasalita laban sa tatay niyo. Anong naramdaman mo nun? Sabi ko po sa kanya, parang, dapat hindi ko po kaya, parang gano'n. Sabi ko, ikaw na lang ako kung gusto mo, para sa akin, ayoko ako. Parang, kunin mo yung sa'yo. Kaysa pagpunta pa ako doon, nakakuha naman ako ng allowance. Okay na ako doon, parang nakakaya po, parang gano'n. Tapos anong sagot ni Kuya mo? Sabi niya, kukunin niya daw yung kanya. Yun po yung sabi niya. Siyempre, nag-uusap yun ni Kuya mo. Ito, linawin ko na rin, manggagaling sa'yo. Kasi pagkakasabi niya, araw-araw daw siyang umiiyak. Yung honest na wag mo na akong pagtakpan kahit konti. Ba't ako nagsisermon? Ba't minsan sobrang bigat ng pananalita ko? Saan nanggagaling? I-explain mo na lang sa amin, Kuya. Alam ko mas... ayaw ko kasi manggaling mo sa akin, kay Kuya na lang. But saan nanggagaling yung sobrang bigat minsan kung magsalita man ako? Siguro po sa paulit-ulit po na nangyayari po na, kunyari, nagkamali ngayon, parang hindi pa rin nababago kahit kahit disiplinahin ka, parang hindi nababago, parang paulit-ulit, parang gano'n po. Bilang isang magulang po, Katekram, siyempre naman po, kung paulit-ulit na yung anak mo sa di ba po? Si Kuya kasi parang kumari kakain, tingnan nyo, pinipilit mo, ayaw, parang gano'n, yun lang naman. Pero lately lang, kaya sobrang parang ang bigat ng loob ko sa kanya. Yun nga, about doon sa hindi nagpapaalam. Saka yun nga, number 1 pala, yung baka ma-aksidente po siya na dahil lang sa motor. Ayaw ko namang sisihin ng nanay, ng kapatid. Kasi isang iglap lang talaga doon pag buhay yung nakasalalay. Tapos nalaman ko pa kahapon, si Tito Francis mo pala, patago siyang nagpapadala ng pera na napakalaki. Akala ko sa'yo lang, si